Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Let me go. I want to die. Johnny shouted habang pinipigilan siya ng isang estranghero. Nagpupumiglas siya at pinipilit kumawala pero parang bato sa tigas ang katawan nito. She wants to die nang walang dahilan para mabuhay pa siya sa mundo. After her fiancé died to a car accident, pakiramdam niya nag-iisa na siya sa mundo. Don't be a fool. You're not going to heaven when you die? He exclaimed as he's carried away from the sea kung saan siya sana magpapalunod para takasan ang kalungkutang dinadanas niya ngayon. Jigs saved her life and so she had to return the favor by marrying him at least sa hinagap niya hindi niya aakalain papakasalan siya ng isang basketball superstar. They have to get married and it was a marriage of convenience. Would they be able to work out their fake marriage? Magandang araw sa lahat na masugid na tapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwentong ibabahagi ko sa inyo na tiyak magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Jenny! Sigaw ng kaibigan niyang bakla na si Gia. Actually, Gian ang pangalan nito pero dahil paninindigan nito na pusong babae ito, kaya imbes na Gian, naging Gia. Nasa likod niya ang kaibigan at may daladalang bulaklak. Napakunot noo siya dito. Bakit ba? Para kang hinahabol ng kabayo dyan niya. Tugon niya dito at hinintay itong makalapit. Hay nako girl, eto, binigay ni Henry para sa'yo daw. Saad nito at saka iniabot ang 3 tangkay ng pulang rosas. Si Henry nga pala ay isang matyagang manliligaw at walang paltos itong magbigay ng bulaklak halos araw-araw. Kaya naman to lagi may pabulaklak dahil may-ari yung mga ito ng flower shop kaya malamang pinupuslit nito yun doon. Pakisabi sa kanya, tigilan na kamong kabibigay ng bulaklak sa akin at pwede wag siyang makulit, she said at tumirik pang mata dahil sa inis. Priority niya kasi ngayon ang pag-aaral dahil mahirap lang sila kaya kailangan niya maging porsigido. Kailangan makatapos siya. Naawa na siya sa mga magulang niyang hirap na hirap mairaos lang ang pag-aaral niya. Isa na siyang 3rd year college student sa PUP at currently she's taking up Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management at isang taon na lang kung papalarin gagraduate na siya and she was a working student as well kaya naman talagang busy at very hectic ang schedule niya and she doesn't have time for love. At si Henry ay sobrang porsigido, ayaw paawat sa panunuyo sa kanya at ang sabi pa willing tong maghintay. Gia frowned at her pagkasabi niya yon. Boto kasi ito kay Henry. Paano ba naman? Lagi tong nililibre ang kaibigan kapag ganong mga ipapabigay sa kanya. Ano ka ba, besh? Di mo man lang ba ma-appreciate yung ginagawa ng tao sa'yo? Tugon itong sumabay pa sa paglalakad niya. Hay nako, Gia. Mas priority ang pag-aaral kaysa makipag-boyfriend. Nakaingos niyang sagot sa kaibigan at nagtungo na sila sa sunod nilang klase ng araw na yun. Mag-isa na lang siyang anak ng mga magulang niya. Ang nanay niya isang tindera lamang ng isda sa palengke habang ang tatay niya isang construction worker. Pero kahit mahirap lang sila, masaya naman ang buhay nilang mag-anak. She was a simple girl with a simple dream at ang hapong iyon, tutungo siya sa pinagtatrabahuhang coffee shop at yun ang part-time niya. Bali 4 hours siya doon kaya alas 8 na madalas ng gabi siya nakakauwi. Pagod siya ng araw na yon galing sa kanyang part-time at pauwi na siya dahil sa traffic pag ganong oras kahit inaabot na 1 oras na biyahe pauwi. She was so exhausted that night and all she wanted to do is sleep. Pero nasa bungad pa lamang siya ng bahay nila na mataan niya ng madaming tao doon at mistulang nagkakagulo ang mga ito. Kaya naman dali-dali siyang tumakbo papalapit sa bahay nila. And there she saw her mother, crying. Habang nakahiga sa kandungan nito ang tatay niyang mistulang natutulog. Pero bakit umiiyak ang nanay niya kung tulog lang ang ama niya? Nang makita siya ng nanay niya, agad siya nitong tinawag. Nak, wala na siya. Anak, wala na ang tatay mo? Palahaw na iyak ng nanay niya.
She was stunned. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Para bang nawala ng lakas sa buong katawan niya at di niya makontrol. Basta't ang alam niya ng mga sandaling yon, umaagos ang luha sa mga mata niya. Bigla na lang nagdilim ang lahat. Pagmulat niya ng mata, nabungaran niya ang mga kamag-anak nilang nandoon at si Gia, andoon ito. Besh, okay ka lang ba? Tanong nito, halatang nag-aalala para sa kanya. Gia, asan sila tati at nanay? Naluluhang tanong niya dito. Jenny, anak, nasa punerarya na ang tatay mo at si Lucing umalis para sikasuhin ng mga kakailanganin sa burol ng tatay mo. Saan ng tiyahin niya? Ano nangyari kay tatay, tiya? Palahaw niya. Ang sakit naman kaninang umalis siya ng bahay, masigla pa ang ama nito at ito pa ang naghatid sa kanya sa sakayan. Tapos ngayon sasabihin patay na daw ito. It was so sudden. Ang sabi ng mga kamag-anak, inatake daw sa puso ang tatay niya dahil may sakit nga to sa puso kaya agad binawian ng buhay. Iyak ng iyak ang nanay niya at halos hindi na kumakain. Sobrang apektado sa pagkawala ng tatay niya. Napakabait na tao ng tatay niya at walang masabi dito ang mga kamag-anak ng nanay niya. Higit sa lahat, responsable itong asawa at ama. Para sa kanila, nang mailibing ang ama, naiwan silang mag-ina sa kanilang bahay at mas lalo nilang naramdaman ang lungkot, lalo na ang nanay niya, pero kailangan nilang magpatuloy sa buhay. Kaya kahit mahirap, pinilit niyang magpakatatag, lalo't biglang tumamlay magtinda ang nanay niya sa sobrang lungkot sa pagkawala ng tatay niya. Nay, kain na ho kayo. Papasok na ho ako sa eskwela. Tugon niya sa ina. Nakaupo ito, malapit sa bintana. Nakamasid sa labas at mistulang wala sa sarili. Tiningnan siya nito at bumuhos na naman ang mga luha nito. Sige na, pumasok ka na anak. Ako nang bahala sa sarili ko. Sagot nito at saka siya hinawakan sa kamay at tinagkan sa pisngi. Nag-aalala man sa ina, pinilit niyang ngumiti at saka umalis para pumasok na sa eskwelahan. Pauwi na siya noon at papunta sa part-time job niya nang mamataan niya sa tabi ng gate si Henry. Nakasandal sa kotse nito, mistulang may inaabangan. Jenny! Tawag nito sa kanya, tsaka siya kinawayan nito at lumapit. Si Henry gwapo ito at may kaya sa buhay. May mga negosyong flower shop at merong sariling farm, kaya nakakaangat-angat to sa buhay. Kinunutan niya ito ng noon nang makalapit sa kanya at may iniabot sa kanyang sobre. Hindi niya to tinanggap. Ano yan, Henry? She asked him instead. Konting tulong ko sa'yo sa pagkamatay ng tatay mo. I heard about it from Gia, he uttered. Condolence, Jenny. Malugkot na dagdag nito. Thanks pero hindi ko matatanggap yan, Henry. I'm sorry. Sagot niya rito at lalagpasan sana to nang hawakan na siya nito sa braso. Alam kong kailangan mo ng tulong ngayon at ayokong nahihirapan ka, Jen. Kaya please, just let me extend my help. Tugon nito at sakay pinahawak sa kanya ang sobre. She was quite guilty dahil lagi niya tong iniiwasan at tinatanggihan pero matyaga din to at laging nandyan. Hindi sumusuko kahit ilang beses niya nang sinabi na tigilan na siya. Walang nagawa si Jenny nang ipilit ibigay ni Henry ang sobrang hawak nito kaya naman tinanggap na lamang niya yon. Salamat, Henry. Tanging nasambit na lamang niya. Ang totoo niyan, talagang kailangan niya ng tulong na mag-ina dahil kasi magsisimula nang mawala ang tatay nila, naging balisa na ang nanay niya at hindi na rin nakakapagtinda marahil dala na rin ng mawala ang tatay niya, naging balisa ang nanay niya. Nasanay kasi itong lagi nandyan ang tatay niya kaya't sobra itong naapektuhan. If you need anything dyan, I'm just here. By the way, gusto mo bang magmerienda? Pag-iba nito sa usapan. She smiled at him sa mga ganong pagkakataon. Parang all she needed is someone to talk to dahil kapag hinayaan niya ang sariling kainin ng lungkot, matutulad siya sa ina. Kahit pa kasi lagi niya itong sinasabihan na nandito siya at kailangan nilang magpatuloy sa buhay, mistula pa rin tong walang naririnig o nakikita kundi ang kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Sige, matipid niyang sagot dito at sumakay na sila sa sasakyan nito at yun na ang umpisa ng closeness nila ni Henry. Naging malapit sina Henry at Jenny sa paglipas ng mga araw. Lagi siyang sinusundo nito sa coffee shop at saka iyahatid sa bahay nila. Madalas din tong may dala para sa kanilang mag-ina. Minsan sinasabihan niya na tong wag mag-abala pa para sa kanila pero masaya daw to sa ginagawa basta't para sa kanya.
He always gives her fresh flowers. Halos araw-araw yon at nagsisimula na siyang makaramdam na nagugustuhan na rin niya ito. Hanggang dumating ang araw na kinatatakutan niya. Fourth year college na siya noon at ilang buwan na lamang gagraduate na siya. At dahil sa bumagsak ang katawan ng nanay niya, mula nang mawala ang ama, at lagi na lang tong tulala at umiiyak, nagupo ito sa karamdaman. Isang araw, bumigay na ang katawan nito dahil di na rin masyadong kumakain. Humahango siya noon papuntang ospital kasama si Henry. Sinundo siya nito sa school dahil sinugod daw doon ang nanay niya. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya ng mga oras na yun. Wag naman sana dahil baka hindi niya nakayanin pa sa isip-isip niya. Kamusta po ang nanay ko, Dok? Tanong niya sa naroroong doktor na siyang tumitingin sa ina. Pasensya na iha pero wala nang nanay mo, sagot nito. At yun na, nangyari nang kinatatakutan niya. She walked through her mother lying still in the hospital bed. Hinawakan ang kamay nitong malamig na at saka hinalikan. Bakit ganun? Ang daya. Kinuha agad nito ang mga magulang, hindi pa siya gumagraduate eh. Iaahon pa niya sila sa hirap. Sigaw ng isipan niya. Gusto niyang sumigaw pero parang walang tinig na lumalabas sa bibig niya at para siyang sasabog sa sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Naramdaman niyang may tumapik sa balikat niya. She saw Henry and his face is sympathetic at doon na sumabog ang kinikimkim niyang sakit. Napahagulhol siya ng iyak habang sinasabi na gumising ng nanay niya pero dito tumitinag. Wala nang nanay niya at it was too painful. Gusto niyang sumbatan ng Diyos pero ano ang karapatan niya? Tao lamang siya. Jen, tahan na. I'm here. I won't ever leave you. Tugon nito at niyakap siya. That time, pakiramdam niya nag-iisa siya sa mundo at si Henry. Siya naging sandalan niya ng panahong yon. Di siya nito iniwan. Buong panahong binurol ang nanay niya, nandoon si Henry at Gia. Hindi siya iniiwan ng mga to. Madalas tulala at umiiyak siya. Besh, magpakatatag ka ha? Si Gia habang tinatapik siya sa balikat. She looked at her friend at malungkot ng umiti. Paano siya magiging masaya? Wala nang mga magulang niya. Bumalong ulit ang luha niya at muli umiyak na naman siya. Salamat Gia at Henry sa tulong, pero pwede niyo na akong iwan. Saan niya sa mga ito? Nailibing na noon ang nanay niya at hinatid siya ng kaibigan at ni Henry sa bahay nila. Pakiramdam niya sobrang lungkot dahil mag-isa na siya sa buhay. I will stay here with you, Jen. Tagon ni Henry. Binalingan si Gia at sinabing mauna na ito kaya naman nauna na ang kaibigan niyang umuwi at nagpaiwan nga si Henry. Hindi siya iniwan at sinamahan siya doon. Days have passed and she could still feel the pain but she had to move on. And Henry was always there. Until her graduation came at akyatin niya na ang diploma niya sa stage. Si Henry ang kasama niyang umakyat at pagkaabot pa lang niya sa diploma, naluha na agad siya because she remembered her parents. Dapat kasama niya mga tong umakyat ng stage pero wala ang mga ito. They're gone and she was left all alone. Pinasil ni Henry ang kamay niya pagbaba sa stage, telling her that everything is going to be okay. She just wiped her tears and smiled at him. After 2 years, she have already moved on. Minsan naaalala pa rin niyang magulang, lalo pag may special occasions pero unti-unti, naging okay siya and she continued with her life. She already found a job in a hotel as a receptionist at isa din siyang freelance photographer dahil yun ang hilig niya. And Henry is now her boyfriend. Ito ang nagmamanage ng mga business ng family nito sa ngayon, kaya naman busy din to. But he haven't changed. Lagi pa rin tong nandyan para sa kanya at sweet pa rin to. He always gives her flowers at lagi siyang sinusundo sa work and for that, he became her life and she loves him so much that she couldn't imagine life without him. And she thought they will end up together forever, but she was wrong because one tragic accident happened to Henry. Papunta to sa workplace niya para sundin siya sa aksidente to at mabangga ang kotse ng isang 10-wheeler truck. Died on the spot. Halos liparin niya noon ang morgue ng ospital na pinagdalahan sa bangkay nito. Pero kahit anong gawing gising dito, hindi na to gumagalaw. At halos mabaliw na siya, kakaiyak. Bakit ba lagi na lang siyang iniiwan? Una ang tatay, sumunod ang nanay, ngayon naman ang lalaking pakakasalan sana niya. Jenny and Henry were already engaged at isang buwan na lang ikakasal na. Tulala pa rin siya ng mga sumunod na araw habang nakaburol si Henry at hindi niya alam paano siya magpapatuloy sa buhay.
Pakiramdam niya nung panahong yon, wala nang kwentang mabuhay pa dahil gusto niya nang sumunod sa mahal niya. Napaikbi siya sa pagkaakala sa mga ito. Besh, pahinga ka muna ha. Nandito lang ako, nagbabantay. Tugon ni Gia. As always, na laging kasama niya sa mga ganitong pagkakataon at hindi siya iniiwan. She stared at him at malungkot ng umiti, saka bumalong ang luha sa mga mata niya. Humagulhol ng iyak habang inaalo siya nito. Sobrang sakit ng nangyari sa kanya at paano ba siya makakabangon ngayon? Umikot ang mundo niya kay Henry. Ilang taon silang nagkasama at sa mga panahong yon, puro masasayang alaala lang ang meron sila ng lalaki. Ngayon, paano siya magpapatuloy sa buhay? She thought. After mailibing ni Henry, she decided to go to the beach. She wanted to be alone at kailangan niyang lumayo sa lahat dahil alam niyang kinaawaan siya ng mga taong nakapalibot sa kanya at ayaw niyang maramdaman na nag-iisa siya. Nawala si Henry, ang lalaking nagmahal ng sobra sa kanya at di siya iniwan noong panahong pakiramdam niya nag-iisa siya. Pero ngayon wala na din to. She cannot describe the pain she's feeling right now. All she wants to do is to disappear. Mahal, papunta na ako dyan sa hotel. I love you. Henry said in a voicemail na pinadala nito sa kanya the night he met that damn accident. Paulit-ulit niya tong pinapakinggan at umiiyak siya habang pinapakinggan yon. Ang sakit-sakit isiping hindi niya na ito makikita at mahahawakan. Sobrang namimiss niya ito. Nandun siya sa dalampasigan, daladala ang 3 lata ng beer. She was drinking all alone and she was crying so hard. At bigla, wala sa sariling naglakad siya patungo sa dagat at lumusong sa tubig. On the other side of the beach, someone is also there drinking all alone. It was Jigs Brian Dominguez, isang sikat na basketball superstar at isang mayamang businessman. His father owned that beach and hotel resort and he was there to take a break from his father and to everyone who always makes his head aching. At sa di kalayuan na mata niya isang babaeng kanina pa rin umiinom. She looks wasted and the lady was crying like crazy. Why is that? He thought. He couldn't recognize her face because it was dark, but he saw her walking towards the sea and he could see her drowning dahil nakarating na sa ilalim ng parte at bahagyang maalo ng gabing yon. He ran towards her and swam into her direction. Upon reaching her, he immediately grabbed her hands at hinila ito but the woman is struggling. Let me go. I wanna die. Jenny shouted habang pinipigilan siya ng isang estranghero. Nagpupumiglas siya at pinipilit kumawala pero parang bato sa tigas ang katawan nito. Don't be a fool. You're not going to heaven when you die, he exclaimed as he carried her away from the sea. At dahil pilit pa rin tong nagpupumiglas na makarating sila sa pampang, binuhat niya na ito at tinihiga ang babae sa buhangin. Saka siya naupo rin sa tabi nito. Bahagyang naghapo sa pagbuhat dito dahil pilit sinusuntok siya at mistulang desidido talagang tapusin ang buhay nito. Naubo ng bahagya ang babae, maybe because of the water na nainom mula sa dagat. She was exhausted and cold that time at bigla, nagdilim ang lahat. Nawalan si Jenny ng malay. Jigs saw the lady closed her eyes at nang pulsahan niya okay naman ito. Maybe dahil na rin na parami ito ng inom kaya binuhat niya ito at dinala sa kwartong inuukupan niya. Basang-basa sila pareho and when he lay her down on the bed, napatitig siya sa mukha ng babae and he was mesmerized by her. She was beautiful. Actually too beautiful and he wondered why she wanted to die. At dahil basang-basa ito, nanghas na siyang bihisan to ng damit but of course he did it try by covering her body a blanket para dito makitaan because he was still a gentleman. Di niya ugaling manampalantalan ng babaeng wala sa ulirad. Jenny opened her eyes at sumasakit pa ang ulo niya dahil sa ininom kagabi and she tried to recall what had happened last night. She remembered she was about to drown herself to death pero may sumagip sa kanya but she couldn't recognize that man who saved her basta't ang alam niya pilit siya nitong hinila paahon sa pampang. She looked around the room where she was at that moment. It was a huge room at overlooking ang dagat. Maybe it was a first-class room in that beach resort. Base kasi sa nakikita niya itsura ng kwarto, hindi ito basta-basta and she wondered why she was there. Sino nagdala sa kanya doon? Kahit medyo makirot pa ang ulo niya, she tried to get up para umalis na doon pero akma pa lamang siyang tatayo nang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula doon na isang napakakisig na lalaki.
And for Christ's sake, he only had a towel on his waist at nakantad sa paningin niya ang maskuladong katawan nito. The man was tall, maybe about 6 feet, and he was absolutely and definitely handsome. Ito ba ang lalaking nagligtas sa kanya kagabi? She thought. Napatutup siya sa bibig ng bahagyatong ngumiti that made him more attractive. "Hi, finally you're awake?" he uttered. "Sino ka at anong ginagawa ko dito?" Kunot noong tanong niya sa lalaki at kinabahan siya, bigla na maisip kung may ginawa ba tong masama sa kanya. Sa isip-isip niya kaya, bigla niyang nahila ang kumot at tinakip sa katawan niya. Jigs frowned when he saw the woman tightly covered her body by the blanket. Iniisip ba nitong may ginawa siya dito? But in fairness, she was really beautiful even if she looks like she cried all day long dahil namumugto pa rin ang mga mata nito. "Hey lady, easy. I haven't done anything on you." He laughed mockingly at tinaas pa ang dalawang kamay na parang nagsusurrender. "Aalis na ako," she said instead at dalidaling bumangon para siyang napapahiya dahil iniisip niyang may ginawa to sa kanya. Pero bakit nga ba na iba ang suot niya? It was too late when she realized that she only wore a long-sleeve polo. Maybe damit to ng lalaki dahil oversized to sa kanya. Binihisan ba siya nito? She asked herself and because of that thought, bahagya siyang namula. And she looked at him instantly sa nagtatanong na mga mata. Jigs could see the woman was a bit rattled upon realizing that she wore his polo. Wala kasi siyang ibang mahagilap na ipapasuot dito kaya yung damit niya ang pinasuot niya at ang hinuban niyang damit nito ay dinala niya sa dryer. "You are all wet last night, miss, and I couldn't let you sleep with water-drifting clothes, and so I lent you my polo. Your clothes is safe in the dryer," he explained at alanganing ngumiti sa kanya. She felt awkward because he was looking at her, kaya naman, ibinaba niya ang tingin. Saka muling nahiga dahil mistulang umikot ang paningin niya. She felt dizzy at bigla, parang sumama ang sikmura niya, at para siyang natsusuka kaya napatakbo siya sa direksyong nilabasan nito at doon sa toilet bowl, she vomits. Sumunod sa kanya ang lalaki at nag-aalalang inabutan siya ng towel. "Miss, are you okay?" Tanong nito with a worried tone. "Yeah, pasensya na, sir." Paghingi niya dito ng dispensa. Saka bahagyang lumayo, pero biglang dumilim ang paningin niya and she fainted. Jigs was trying to wake her up but she wasn't responding, kaya naman dali-dali siyang nagbihis at binuhat niya na ito at itinakbo sa clinic ng beach resort. Meron sila dong private doctor at sakto, duty ito, kaya naman agad nitong inexamine ang babae. He waited outside at maya-maya pa dumating ang doktor. "Congrats, Jigs. Your girlfriend is pregnant." Masayang bungad sa kanya ng doktor. He was shocked and so this lady is pregnant? He asked himself. Pero bakit gusto na nitong mamatay? Tinakasan ba ito ng lalaking bumuntis dito? He thought. Tinanguan lang niya ang kaibigang doktor. Pinuntahan ng babae sa loob ng klinik. Tulog pa din to and as he looked at her, nakaramdam siya ng awa para dito. Sa tingin niya, the woman is going through a hard time, kaya tinangka nitong magpakamatay. Napailing-iling si Jake sa naisip niyang, sayang ang ganda pa naman ito. Johnny woke up inside the clinic at nabungaran niya. Nakaupo sa isang stool ang lalaking nagligtas sa kanya. Matamantong nakatitig sa kanya. Mister, pwede mo na akong iwan dito. Salamat, she told him. Masado na kasi niya itong naaabala. It's okay, miss. You better rest and don't stress yourself too much. Makakasama sa magiging baby mo. Saan nito na ikinagulat niya at napatingin siya dito nang mataman at inaarok kung totoong sinasabi nito. Ano daw? Buntis? Siya? What are you talking about? Confused niyang tanong dito. She was about to burst out in tears again. The doctor said you are 4 weeks pregnant. He said intently looking at her. No, she whispered. Kung totoo mang buntis siya, paano niya bubuhayin na magiging anak niya ng mag-isa? Samot-saring alalahanin ang nasa isip niya ngayon at hindi niya alam paano niya ba ito i-handle lahat. After Henry died and she had almost killed herself and now she found out that she was pregnant with him. Naisip niya hindi lang naman nito yon makikita. She gained her composure and realized that this baby is the only one left for her. Ito ang nag-iisang alaala ni Henry sa kanya kaya naman para siyang nabuhay ng loob and she immediately wiped her tears. Tamang lalaki, hindi niya dapat estresin ang sarili dahil makakasama yon sa dinadala niya. Bahagyang nagbagong ihip ng hangin at binalingan niya ito. This time, she was already had reason to leave. Mister, thank you ha. You just saved my life and my baby.
She thanked him at bahagyang ginitian ito ng tipid. No problem. What's your name again? Tanong nito at nagkamot pa sa ulo. I'm Jenny. How about you? Pagpapakilala niya at tanong din dito. Nice name and congrats for your baby. He told her at ginitian ito. And by the way, I have to return your clothes. Pahabol pa nito. I will just get it. Nakakaya na kasi sa'yo. You've done me so much favor already. Nahihiyang saan niya dito at sabay na silang pumunta sa room nito para kunin ang damit niya at isoli ang damit nito. At habang naglalakad sila na tinanong siya nito about her baby's father and he told him what she'd been through at kung bakit naisip niya na wakasan na rin sana ang buhay niya. Jigs looked at her na bahagyang nakaramdam ng awa para dito. He can't imagine how this woman have gone through all those losses at kung paano nito yung lahat kinayang dalhin and now she's going to be a single mom. How could she make it all alone? Jigs thought. Nasa loob na ng toilet si Jenny at nagbibihis na at maya-maya pa nga lumabas na ito dala ang hinubad nitong polo niya. Thank you ha. Lalaban ko muna tong damit mo bago ko isoli, she said to him. No, it's okay. You can leave it here, sagot niya dito. Parang ayaw pa niya tong paalisin. Baka kasi kung ano na naman ang maisip itong gawin. By the way, I wonder if you want to join me have brunch? Yakag nito sa kanya sa nagsusumamong mata. She was quite shy because he did too much to her at ayaw niya tong tanggihan, kaya tumango na lamang siya. Dinala siya nito sa isang class na restaurant doon din sa beach resort na yon and he ordered too much food for them. Ang dami naman itong in-order mo? Saan niya? Habang nakatingin sa mga pagkain isinerve ng waiter sa kanila. Well, I think we both need to eat a lot. It's already 11. This will be our breakfast and lunch together. Tugon naman itong natatawa pa. Mukha namang mabait to, kaya parang at ease na rin ang loob niya agad sa lalaki. After they have eaten, nagpaalam na siya rito at nagpasalamat ulit sa ginawa nitong pagtulong sa kanya kagabi at sa pagdala nito sa kanya sa klinik. She couldn't thank him enough for what he had done for her. You're welcome, Jen. Sagot nito and hearing him called her nickname makes her wanna cry again dahil naaalala niya si Henry. Yun kasi ang tawag nito sa kanya noon. At bago pa siya maiyak, she smiled at him sweetly. I have to go now. It is really nice meeting you, she uttered at akma ng tatalikuran to nang tawagan siya nito and handed him a card. You can call me if you needed anything, he said. Pagkaabot ng calling card nito sa kanya, tsaka tumalikod na and leave. Jenny looked at the card and saw his name written there. Jigs Brian Dominguez, DZ Hotel and Restaurants Executive Director. Days have passed and she was already back home at bumalik na rin siya sa trabaho, but the problem was when they have notice about her pregnancy, baka tanggalin siya sa trabaho kaya kailangan niya mag-ipon para sa panganak niya. She already had savings at dadagdagan na lamang niya iyon, pero it seems that her pregnancy is not easy dahil madalas siyang mahilo at magsuka kaya nang mapansin ng management ang sitwasyon niya, kinausap kaagad siya and she told them the truth. Well, I'm sorry, Miss Cuevas, but I think you need to take a rest. Baka makasama sa pagbubuntis mo if you continue to work. Saan ang manager nila? Napayuko siya sa katumango at naligpit ng mga gamit niya sa locker room at umalis na. Wala na siyang trabaho at hindi niya alam paano niya bubuhay na magiging baby niya. Bigla, naisip niya ang lalaking nagligtas sa kanya. She remembered he told him that if she needed anything, wag daw siyang mahiyang tumawag dito at naalala niya, mataas ang pwesto nito sa isang hotel, baka pa pwede siya nitong tulungan. Pero nag-alangan siya at biglang nahiya, but at the end, nilulok niya ang pride and she called him. Katatapos lang ng practice sa basketball ni Jigs when his phone rang and when he checked his phone, the number is not registered. He wondered who was calling him kaya he answered it. Hello? Bungad niya pero walang sumasagot. Napakunot noo siya at akma na sanang papatayin when he heard that sweet voice sa kabilang linya. Hello? Is this Mr. Jigs Dominguez? Tanong ng babae sa kabilang linya. Yes, may I know who's this? Jigs asked. Si Jenny to, naaalala mo pa ba ako? She stammered at kinakabahan siya, baka kasi hindi na siya nito kilala. Jigs froze for a moment. And his heart, it's beating so fast. Nakaramdam siya ng excitement upon hearing her voice. Yeah, I remember you, he told her. Can I talk to you in person? Alanganing tugon niya dito. Sure, but can you just come to my office tomorrow around 10 or 11? He said to her. Gabi na kasi masyado at nag-aalala siyang buntis pa naman ito. And why on earth is he worried about that woman? He barely known her. Sigaw ng utak ni Jigs but he erased that on his mind. And after they agreed to meet, she hung up.
Kinabukasan, maagang nagising si Jenny and prepared herself. Mamaya na sila magkikita ni Jigs at binigay nito sa kanya ang address ng opisina nito at sa mismong DZ Hotel ang office nito. Sa pagkakaalam niya, malaking hotel ito and it was a 5-star hotel. Mayaman ang may-ari noon. 9 a.m. pa lang nasa elevator na siya. She was going to the 12th floor where his office located. At habang nasa elevator, kinakabahan siya. Di niya alam paano hihingi ng pabor dito. Sobra niya na tong inaabala na at nakakahiya na, but she need to do it for her child. Jigs was on his office that morning when his parents arrived, surprisingly dahil di naman usually pumupunta ang mga ito doon. Jigs, I told you already, you have to marry Mr. Chen's daughter. Bungad ng ama niya. And his father is referring to his business partner's daughter that he wanted him to marry. It was Sophia. Isang Chinese-Filipina na mayaman din, but he refuses because he doesn't like being controlled. Even his career in basketball, pinakikialaman ng ama niya, kaya lumaya siya sa bahay ng mga to because he can't stand his father's dominant attitude. Fausto, take it easy. Huwag mong i-pressure ang anak mo. His mom said to his dad na nasa likod ito ng daddy niya. Stop. I'm going to tell him whatever I want. He was my son. Singhal ng ama niya sa mama niya. He looked at her parents at magsasalita na sana siya nang tumunog ang intercom. It was his secretary. Yes, Chris? He asked. Sir, there is a certain Miss Cuevas here and she wants to talk to you, she informed him, and automatically he smiled. Let her in, utos niya dito. At pumasok to. Nandun pa rin ang parents niya at napabaling kay Jenny ang tingin ng mga ito. She was wearing a tight-fitted jeans and top na hatipid sa katawan nito, pero pinatungan niya yun ng blazer. Even if she's pregnant, she's still beautiful and quite sexy. Jenny entered the private office of Jigs by secretary's order at pagpasok niya, para pa siyang nag-aalangan dahil may dalawang matanda sa loob at sa pakiwari niya magulang nito ang mga yon. She saw him in his swivel chair at pagkakita sa kanya, bigla tong tumayo at maluwag nang umiti sa kanya. Han, you're here! Saan nito? Sumalubong sa kanya at bigla siyang niyakap at inakbayan. She was so shocked. She looked at him with a questioning look. Just go with the flow, I'll explain later. Bulong nito sa kanya at binalingan ng mga magulang nito na mistulang nagulat pagkakita sa kanya. Who is that woman, Jigs? Tanong agad ng daddy nito. Well, Dad, Mom, this is Jenny, my girlfriend, and we're getting married. Tugon nito and she could see his parents' reaction. Gulat na gulat ang mga ito at ang mommy nito napatutup pa sa bibig. Actually, she's pregnant now, kaya we decided to get married. Dugtong pa nito at ngumiti na nakakaloko sa magulang. What? Ang mommy nito. You heard me right, Mom? Magkakaapo ka na. Patuloy nitong saad sa mga magulang. She looked at him intently at hinihingi ang paliwanag nito. Kumindat ito sa kanya at pinisil siya sa balikat. Alanganin naman siyang ngumiti sa mommy nito na nakamasid sa kanya. Habang ang daddy naman nito ay walang paalam na umalis. Ilang buwan na yung tiyan mo, iha? Baling ng mommy nito sa kanya. She looked up at him at nagpapasak lolo ko ano isasagot sa mommy nito. 4 weeks po, tita. Sagot na lang niya dito. Ganun ba? May iniinom ka bang vitamins o gatas para maging malusog ang baby? Tanong pa nito. Bahagya siyang tumango at tipid ng umiti dito. Giniya siya nito sa sofa at pinaupo, tsaka sila bahagyang nagkwentuhan habang si Jigs bumalik sa upuan nito at nagmamasid lang sa kanila. After that, when his mom left, sila na lang dalawa ang nandun sa office nito. Binalingan niya ito. At nagtatanong ang mga matang tumitig siya dito. Oops, okay. I have a deal to make for you, Jen, he started. I want you to marry me. He spelled out at biglang nanlaki ang mga mata niya sa gulat. What? Malakas na tanong niya dito. It's a win-win situation, Jen. I will become the father of your baby and support all his needs, and in return, you need to be my wife, he told her. And she was stunned. Ano ba ang nakain nito at gusto raw siyang pakasalan? What? I don't get it, she asked him. Just say yes, Jen. I will be supporting your pregnancy and I can even pay you if you said yes, he told her at mataman siyang tinitigan. Ano bang pinasok ko? She told herself at tinambal ang noo. Nalilito talaga siya. By the way, what brings you here? He asked instead. She looked at him at naalala kung bakit siya nandoon at nakikipag-usap ngayon dito dahil kailangan niya ng tulong nito. I was about to ask you a favor, she answered. What was that? Tanong nito ulit. I need a job, Jigs.
Tinanggal ako sa hotel because they found out already that I'm pregnant. And so I have to find another job and that's the reason why I came here. She told him, stammering. And there was silence. Afterwards, he broke the silence. I can help you, Jen, but you need to agree on my terms, he told her. What terms? Tanong niya dito. We need to get married. Saad nito at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. My dad wants me to marry his friend's daughter and I don't want it. I hate being controlled kaya't palalabasin natin na akin niyang dinadala mo and that I need to marry you. He told her and gave her a convincing look. Nag-isip ng mabuti si Jenny at inaarok kung totoo nga bang sinabi nito sa kanya. Pero hindi to sa'yo. Paano mo yun gagawin? It would be unfair for you? She told him. Your baby's father is dead, right? So I can be the father. Look, Jen, you will just pretend to be my girlfriend and we need to get married. But 2 years after we can call it quits at palalabasin natin na hindi nag-work out ang marriage natin. That's simple. You don't need to stay married to me forever. Mahabang paliwanag nito sa kanya but she was still confused. Ano ba ang isasagot niya dito? Would she even agree to his terms? Tanong niya sa sarili, but she badly needed his help. She looked at him at wala sa loob na tumango as an answer, tsaka nanlulumong napaupo sa upuang nasa harapan nito. She wasn't sure about her answer but she had to agree on his offer at ayaw niya na lumabas na wala siyang utang na loob dito when he saves her life. She was at the bleacher watching Jigs play the basketball. Sinama kasi siya nito that afternoon sa game daw ng mga ito dahil they have things to discuss after so he told her to wait for him and she decided to just watch him play. She wasn't really a basketball fanatic and actually it was her first time to watch live. Before they played, nag-warm up muna mga players including Jigs. He already wore his jersey and he looks good on it. He haven't noticed before that he was actually a basketball player until now that she watched him play and as the game on his team and their opponent began, she saw him how good player he was and in fact, he had a lot of fans in the audience cheering and shouting whenever he scored. At nadadala rin siya kaya naman napapapalakpak din siya. Jigs was a competitive player in court. He was very determined na manalo sa laro at lagi pa tong nakaka 3-point shoot and she was amazed. Hindi siya sporty na tao but that time, she enjoyed watching him play at nanalo pang team ng mga to kaya naman halos buhati ng mga ka-teammate nito si Jigs because he did the hard work. Na matapos ang laro, agad siyang hinanap nito sa audience and when he sees her, sinanyasan siya to come over at medyo nahiya siya cause nandun lahat ng teammate nito pero tumalima din siya at pinuntahan ito doon. Let's go, Jen. You wait for me outside the locker room, I will just have a quick shower. Yakag nito sa kanya at sinundan niya to sa locker room ng mga ito. Bahagya pa siyang nahihiya dahil panay ang tukso ng mga ka-team ni Jigs dito. Wow, pare. Now I know why you played that good tonight. You have an inspiration. Kansyaw na isang kasama nito kay Jigs at nag-high five ang mga to. Natatawa lang naman to at hinila na siya nito paalis. Nagtungo na sila sa parking lot after nitong mag-shower. Nakasakay na sila ng sasakyan nito ng panahong yon at wala silang imikan while he was driving at nang di na siya nakatiis, she broke their silence. You can just drop me anywhere. I will just commute, she told him at sinulyapan ito. We need to have dinner first before I bring you home. Ihahatid na kita? Sagot nito na halatang pagod sa paglalaro at kanina. Habang nasa office niya siya, masyado din tong busy sa dami ng pinipirmahan nito and he told him to just stay there and wait for him kaya't nakita niya how hardworking he really was. She just nodded para di na sila magtalo pa. They ended in one of the best restaurants in town. Fine dining ang setting kaya medyo nag-alangan siyang pumasok dahil sa suot niya because most of the people entering at that restaurant is obviously dressed up. She looked at him trying to imply what's on her mind but he held her hands instead at giniya siya papasok sa restaurant. Nag-order to ng pagkain nila at habang naghihintay, he began to discuss what they need to do sa deal nila kanina. So Jen, you need to stay on my house while we're preparing for the wedding. Simula nito at mataman siyang tinitingnan. Hindi ba pwedeng magstay muna ka sa bahay ko habang di pa tayo kasal? She asked him at nagbabaka sakaling papayag ito. I don't think so. I'm afraid that my parents find out that we're lying, he told her. Ang bilis lang kasi. Tama ba tong ginagawa natin? We're fooling your parents. Saad niya dito na inaarok ang magiging reaksyon nito. No,
What they're doing to me is not fair too. They want to take control of my life. Sa tingin mo ba tama ang ginagawa nila na pagpilit sa akin to marry a woman that I don't love? He asked her, trying to explain his side of the story. Napamaang siya dito at tama nga din naman to. Kahit pa kasi mga magulang ang mga ito, wala pa rin silang karapatan na diktahan ang desisyon ng anak nila. And she got his point, pero bakit siya papakasalan nito? Kakakilala lang naman nila. She thought, but she immediately erased it on her mind because Jigs told her that they would part ways 2 years after. Yeah, you're right, Jigs. Pero paano kung malaman nila that we are lying? She asked again because she was really worried. They won't ask lang, as long as it would only be between you and me. Pagbibigay assurance nito sa kanya. At maya-maya pa, kumain na sila. After that dinner, inihatid na siya nito sa tinutulayan niya. At bago pa siya lumabas ng sasakyan, pinigilan siya nito. Jan, wait, he said at may kinuha sa wallet. Pera yon at tiniabot sa kanya. Tinitigan lang na iyon pero hindi niya tinanggap. Hindi ko matatanggap yan. You don't need to pay me now, Jigs. I'm okay. Tugon niya dito at saka lumabas mula sa sasakyan pero bumaba din to at pinipilit itong ibigay ang pera saka nagmamadaling umalis. Lumipas ang 2 araw, sinundo na siya nito sa bahay niya. Ang usapan nila, lilipat na siya sa bahay nito at saka nila aasikasuhin ang kasal nila. Jigs told her that they have to sign an agreement regarding their setup for their marriage at sumang-ayon siya doon because for her, it would be the best thing to do for the both of them. Hi, Jen! Jigs greeted her at inabot ang bag na hawak niya. Sinakay sa likod ng sasakyan nito ang mga gamit niya. Hi! Ganting bati din naman niya dito at tipid ng ngumiti. So, are you ready? He asked her at tumango naman siya. Then they left. Malaki ang condo unit nito. It has 3 bedrooms at maluwag ang sala at kusina. Puro bago ang mga kasangkapang naroon at very elegant. Halatang bachelor ang nakatira base sa theme ng bahay. Jigs toured her around his house and showed her the room where she would be staying and it was beautiful. Pagkatapos niyang magpasalamat dito, iniwan na siya nito para daw makapagpahinga siya. He even told her to stay home because he needs to go practice. Tumango lamang siya bilang pagsagot dito at naiwan nga siya mag-isa sa bahay nito. She fixed her things first bago lumabas at tumingin kung anong po pwedeng iluto dahil almost dinner na. Hapon na makita sila nito kanina. She opened the fridge and looked for anything she could cook and there, she saw a chicken at naghanap ng kung anong po pwedeng gawin at dahil mukhang health buff ito, ang karamihang laman ng ref nito, mga organic at vegetarian foods. She decided to pan-fry the chicken and when she saw avocado, gumawa siya ng guacamole at biglang naisip tawagan si Jigs at tanungin to kung okay lang na nagluto siya at kung gusto ba nitong kumain. Pero magdadial pa lamang siya nang may pumihit na sa pinto and she saw Jigs enter the house. Napag-aata ito ngayon sa isip-isip niya. Buti dumating ka na. I was about to call you, she said at tinabitan to at kinuha ang dala nitong bag. And it was too late when she realized what she's doing. Nasanay kasi siya kay Henry kapag dumadating to sa bahay niya, agad niya itong sinasalubong at kukunin ang bag nito, tsaka pauupuin at imamassage ang sentido nito. That was odd because he was not him. Napakulot noo si Jigs at bahagyang nabigla sa ginawa ni Jenny sa kanya. Sinulubong siya nito from the door at kinuhang dala niyang bag at pinaupo sa sofa but she instantly froze. Maybe that's when she realized that he was not his boyfriend that has passed away. Oops, sorry. Paghingi niya ng paumanhin dito nang mapansin niya na kumunot ang noo nito. It's okay. What are you doing? Tanong nito pagkakita sa kanya na naka-apron pa. I cooked. Okay lang bang pinakialaman ko ang mga gamit mo sa kitchen? Alanganin at nahihiyang tanong niya dito. Yeah, it's okay. What have you cooked? He asked, smiling at inosisa ang niluto niya. I can't find anything to cook except for this chicken. I just pan-fried it and I made a guacamole salad, so let's eat. Alok niya dito at nagset na siya ng table for 2. Okay, mukhang masarap ng niluto mo ha. You knew that I'm a health buff. Saan nito na nakangiti pa rin sa kanya? Because you are an athlete, I guess. Kaya puro healthy food ang laman ng fridge mo. At ease na tugon niya dito. They barely know each other but she felt at ease with him. Maybe because he was kind to her, that's why. Habang kumakain nga sila, they were talking about basketball.
She was a fan of basketball, but the way he talked about how to play the game aroused her interest on that sport. He was really passionate in that game, and she could see that. How long have you been playing basketball? She asked him. Well, I played during my elementary days until I became a varsity player in our school during high school. Sagot naman ito at nagpatuloy na sa pagkain. Tumangot ako sa Jenny sa kwento nito at nalaman niya na talaga he worked really hard para makapasok sa PBA and became one of the rookie at mag-MVP pa. He had a contract in the team he was into at bukod sa basketball profession nito, isa rin pala tong businessman because his family owned the DZ Hotels. Go Jigs! Sigaw ng mga fans habang naroon siya sa bleachers watching her husband play. Ayaw siya nitong isama sa pananood ng laro nito dahil baka ma-stress lang daw siya. She was now 3 months pregnant to their first baby. At dahil gustong gusto niya tong nakikitang naglalaro, palihim siyang pumupunta ng gymnasium kung saan ginaganap ang game ng mga ito. As usual, nanalo ang koponan ng mga ito and she was so happy for him. She decided to go home immediately after that. Baka malaman itong tumakas siya. Pababa na siya sa bleachers nang mamataan ng isang sexy at magandang babae. Lumapit to sa kanyang asawa at humalik ito sa pisngi. At ang magaling na lalaki, todo naman ang ngiti sa babae na parabang tuwang-tuwa din. Gusto niyang puntahan ng mga to para hilahin na pauwi sa Jigs, but she stops herself at masama ang loob na umalis na lamang doon. Nasa taxi siya nang tumawag sa Jigs. At dahil nangingit-ngit pa rin ang loob niya dito, hindi niya sinagot ang tawag nito bagkos ini-off pa yon. She was so jealous at gusto tuloy niya kalbuhin ang babaeng haliparot na yon. Di talaga maiwasang magkagulo ang mga kababaihan sa asawa niya dahil talaga namang malakas ang appeal nito. Bukod kasi sa good looks nito, magaling din tong mag-shoot. Of course, she should have known better. Given naman na marami tong fans na babae pero minsan hindi rin niya talaga maiwasang magselos tulad na nga lang ngayon. But she would give him the benefit of the doubt. Masyado lang siguro siyang praning dahil na rin sa pagbubuntis niya kaya madali siyang mairita. Pagdating sa bahay agad siyang naupo sa sofa dahil pakiramdam niya hapong-hapo siya. Maya-maya pa naidlip na siya nang di niya namamalayan. Napabalikwa siya na maramdamang may humahalik sa kanya and it was her husband. Dumating na pala ito. "Hon, I love you," he told her na bahagya pang nakangiti ng maluwag. "Teka, kadarating mo lang ba?" She asked him at pupungas-pungas na bumangon. "Yup, and I saw you sleeping. Are you tired?" Tanong nito sa concern na tono. "No," matipid niyang sagot at naalala ang pakikipag-flirt nito sa isang babae kanina. Bigla siyang tumayo at umiwas dito, saka dumiretso sa kusina. Hindi pa pala siya nagluluto. At namang problema tuloy siya sa ipapakain niya sa asawa. "Han, pumunta ka ba sa game?" Bigla ay tanong nitong magkasunod sa kanya sa kusina. "Ha? Of course not." Iwas na sagot niya at uminom ng tubig. "I know when you're lying." Nang aarok ang tingin nito sa kanya. Lumapit to sa kanya at niyakap siya sa likod. "I saw you kissing a girl." Malungkot niyang tugon at tinignan niya to ng masama. "Ay na nga ba kaya ayaw kitang papuntahin sa mga game ko I don't want to stress you," he said. Pinihit siya paharap at inangat ang mukha niya and then he looked at her intently. Tsaka nito hinaplos ang pisngi niya. "Are you jealous, hon?" Tanong nito ulit. "She's just an old friend back in college." Pagbibigay alam nito sa kanya tungkol sa babaeng humalik sa pisngi nito kanina. "No, I'm not." Depensa agad niya at iniwas ang tingin dito. "Really? Kaya pala nagpatay ka ng phone kaninang tinatawagan kita." Nanunokso nitong turan dito. "Nalobat ako, no?" Pagsisinungaling niya pa rin dito at saka bahagya niya itong tinulak papalayo. "Let's have dinner outside, hon." Maya-maya ay alok nito. And he held her hand. "Hindi ako nakapagluto. Sorry." Alanganing ngiting saan niya dito. "It's okay. Nagpa-reserve ako ng table for 2 sa restaurant ng hotel." He told her at giniya na siya nito palabas. "Ganon? Kaya palang aga mong umuwi," she said at magkahawa kamay silang lumabas ng bahay. When they arrived at the hotel, kaagad silang inescort na isang bellboy papuntang rooftop. Doon daw nag-set ng dinner para sa kanilang hotel management nung makarating sila doon at pinabababa na ni Jigs ang bellboy na naghatid sa kanila. Giniya siya nito sa pinakadulo ng rooftop at sa pagbungad pa lamang niya doon, bumungad sa mga mata niya ang ginagawang ayos ng lugar. Napapalibutan kasi ito ng mga bulaklak at iba't ibang klase yon at iba't ibang kulay din.
May kumikis na pang Christmas light sa palibot ng ginawang mesa para sa dalawa. At ang mas nakakaloka pa roon, may pa-orchestra ito sa gilid ng kanilang lamesa. Napanganga tuloy siya and she was so speechless. Hindi niya maapuha pang sasabihan because she was so captivated and surprised. Jigs, ano to? Nauutal niyang tanong sa lalaki at maluha-luha na tumingin dito. Go and help me prepare all of this, Gia, he answered smiling at inaalalayan siya nitong makaupo sa mesa para sa dalawa. Hindi man lamang ako nakapagbihis ng maganda, nakaingos niyang turan dito. You are still beautiful, hon, even when you only wear a rug. Natatawa naman na compliment nito sa kanya. Silly, ang daya mo ha, may pa-surprise ka pang nalalaman, she said at pabirong inirapan ito. Afterwards, nag-umpisa na silang kumain nito and of course, habang kumakain, pinag-uusapan nilang laro ng mga to kanina. At nang matapos silang kumain, niyaya siya nitong magsayaw. She felt shy at first pero nagpaunlak din siya. Nagsasayaw siya while the song I Fall Over Again is in the background. Jigs held him tight and almost embracing her habang nakasabit ang braso niya sa leeg nito. Nakatitig to sa kanya habang sinasabayan nila ang rhythm ng kanta mula sa orchestra. Maya-maya pa kumalas ito at lumuhod sa harapan niya. Nagtataka siyang tumingin dito sa nagtatanong na mga mata. Honey, I don't know how to start this. I mean, I already planned about it but actual thing is different and I'm freaking out of words right now. Umpisa nito then he paused. Jen, will you marry me again and this time, let us make it a church wedding? Tanong nito na siyang nagpatigil sa mundo niya. He was proposing and it felt surreal. Gusto niyang kurutin ang sarili para makasiguro na hindi siya nananaginip lamang but this wasn't a dream. Jigs opened a small box at nilabas mula roon ang isang singsing. May bato ito na para bang diamond or it's real diamond. Sinuot yon sa daliri niya at tumingin ulit sa mga mata niya. Han, what now? Are you okay? Tanong nito na hindi pa siya tumitinag. Sobra talaga kasi siyang nagulat. Napaunat tuloy siya at kinurap ang mga mata at niyakap niya itong bigla. Oh God, I can't believe you did this. She told him at hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. I love you so much, Jigs, and I want to grow old with you, together with our future children, and of course, I will marry you. She told him at tumingkayad pa siya para hagkan ito sa labi. Jigs responded at nauwi na sa kissing scene ng proposal nito kay Jenny. After how many months isinilang na ni Jenny ang una nilang anak ni Jigs? It was a baby girl. She was so happy and contented with her family now. At despite sa pinagdaanan niyang losses in his past, God still find a way to make her happy and she will forever be grateful for that.